Sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa Quran na ito, ang siyang tunay na pinakamahalaga sa mga oras na ating naialay sa ating buhay dito sa mundo. Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi." Basahin ninyo ang Quran dahil ang Quran ay darating yan sa inyo sa araw ng paghukom at magsasaksi sa inyo. Magsasaksi na binasa ninyo. Magsasaksi na mayroong panahon. Oy, Mr. Panahon. May panahon na ginamit ninyo ang inyong oras sa pamamagitan ng pagbasa at pananaliksik ng Quran. Mga kapatid, ang tunay na kaalaman na dapat malaman ng isang tao ay ang babasa ng Quran. Wala na. Ang tunay na dapat malaman ng tao, kaalaman sa anumang uring kaalaman dito sa mundo ay ang Quran. Dahil kung wala ang Quran at wala siyang kaalaman at hindi man lang niya nasilayan para basahin o matutunan, kasawi ang palad at sayang ang buhay niya na ginugol niya dito sa mundo. Dahil ang Quran ang siyang magsasaksi sa atin, makakatulong sa ating libingan, magsasaksi sa atin sa araw ng paghukom, at walang pagtitipon na pinakamalugod sa Allah ay ang pagtitipon sa Quran. Sabi ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man inda." Hindi ko alam kung nakikita niyo itong ginagawa ko. Hindi ako nangangarate, pero gusto ko siyang screenshot. Screenshot mo daw to minsan, isa. Yung tayo nakikita. Okay? Para, kasama ito sa programa namin dito sa center. Na ang mga duat dito sa amin ngayon ay nagtuturo ng Quran sa sa kanilang kabayan. At ang pinipili ay 3 hanggang 5. Sabi sa akin ng Sheikh, dapat Amrullah piliin mo 5. Kasi ito mga kapatid, itong pagpili ko sa inyo na 5 lang kayo, siguro mga after 2 months, matatapos tayo or 3 months. Importante, focus tayo sa isang ayah. Focus tayo sa Suratul Fatiha. Pag natapos natin yan, titignan natin ano uli ang sasabihin nila sa akin, kung magpo-proceed tayo o ikayo ay sasabihin ko na goodbye at mayroon na namang bagong batch na hindi na kayo. Hindi ba sama-sama, Ustad? Inshallah. Wala tayong magawa. Gusto ko man na manatili sa inyo mga kapatid, pero wala tayong magawa dahil we just follow the instruction. Hindi ba isahan na lang, Ustad? Yung maramihan? Ha? Pwede naman maramihan. Hindi, alam mo, nagbigay sa akin ng alaala tuloy ni Jibril alayhi salatu wasalam. Mga kapatid, hindi pa tayo nagsisimula, mga pambungad lang ito para pag-aaral natin sa Quran. Malaman ninyo ako, malaman ko kayo, sino kayo, para sa bigkis ng pagkakapatiran. Dumating minsan si Jibril alayhi salatu wasalam kay Muhammad at sinabi niya, sabi ni Anghel Jibril, "Ya Muhammad, ish fa innaka mayitun. Wahbib fa innaka mufariqu. Wa'amal fa innaka mujisi bihi." Subhanallah, napakaganda ng hadith na yun, na nabanggit ni Propeta Muhammad na dumating sa kanya si Jibril. Sabi ng anghel na si Jibril, "O Muhammad, mamuhay ka. Sa anong buhay na ibinigay sa'yo ng Allah, gawin mo. At alamin mo na may takdang oras na mamamatay ka. Lilisanin mo ang mundo." Pangalawa, sinabi niya, "Ya Muhammad,
Mahalin mo ang sinong dapat mong mahalin. Kulang mo, asawa mo, mga asawa mo, anak mo, kaibigan, kamag-anak, kahit sinong gusto mong mahalin. At alamin mo na may oras na kayo ay mag-ihiwa-hiwalay. Kung hindi kayo nagkahiwalay ng kamatayan, maghihiwalay kayo dito sa mundo. Ilang mga mag-asawa na nagmamahalan, bandang huli naghiwa-hiwalay. Ilang magkakapatiran na magkakaibigan, na matalik na magkakaibigan, o mga makamag-anak, ganun din nagkahiwa-hiwalay. Dahil walang panatilian. Pangatlo, sinabi niya, O Muhammad, gumawa ka ng gawain. Kahit anong gawain na gusto mo, mabuti o masama, at alamin mo na may oras ito na may paghuhusga, may paglilitis. So mga kapatid, kung tutunghayan ninyo, tatlong kataga na salita na umiikot ito sa buhay natin na siyang pinakamahalaga sa buhay natin. Mamuhay ka dahil mamamatay din tayo. Mahalin mo ang sinong mamahalin mo dahil may oras na maghiwa-hiwalay tayo. Pangatlo, gawain. Itong gawain na ito na pinagtipon-tipon tayo ng panahon, pinagtipon-tipon tayo ng Quran, pinagtipon-tipon tayo ng Allah, ay ito ay magsasaksi sa atin sa araw ng pagbuko. Sa hadith na nabanggit ko kanina sa inyo, walang pagtitipon na pinakamalugod sa Allah ay ang pagtitipon ng kaalaman. At ang sino mang magtipon ng kaalaman, may mga anghel na kung saan kayo ngayon na nandiyan kayo sa bahay ninyo, ako na nandito ako ngayon sa Islamic Center ng Sulay, ang mga anghel na papalibutan tayo at binibigyan tayo ng habag at awa mula sa Allah at kapatawaran mula sa Allah. At bago ka pumunta rito, yung intention mo at yung pagpunta mo, ang mga nasa paligid mo, umihiling sa Allah, pumupuri sa Allah, nabigyan ka ng habag at kalugdan ka ng Allah. So uulitin ko, walang pinaka mabuting pagtitipon na nangyayari sa buhay natin maliban sa pagtitipon na ganito na tayo ay nag-aaral sa Quran, sa salita ng Allah. So kanina, nakilala natin ang mga kapatid natin na si Abdul Salam, nakilala din natin si Suharto, at ganun din si Abdullah, at ganun din si Isa. Ngayon, si Muhammad. Ikaw lang, Muhammad. Kayo ba dati na kayong magkakaibigan o magkakaklase doon sa Rauda? Muhammad, ikaw tinatanong ko. Nakamute ka, nakamute. Nauna Assalamualaikum Ustad. Nauna po kasi sila sa kwan sa Rauda. Sa akin medyo alam mo na kwan sa opisina. Itong kwan lang mga last 6 months lang yung dito na nag-enroll ako sa kwan sa may Rabwa. So dito nakapag-classmate na kami. Okay, very good. Tapos, saan yung kumpanya mo, Muhammad? Isang kumpanya kami pati ni kwan ni Brother Jan sa Al Sadhan. Sa IT ako. IT. Tapos ito, ikaw Jerry, ano ka? IT ka rin? Hindi. Ikaw Isa, ay IT ka din? Sa commercial po. Dati po IT ako. Sa ibang kumpanya, pero ngayon iba na. Mashallah. Natapos mo ba IT sa Pinas? Hindi po. Ikaw Muhammad, IT ka sa Pinas? Oo, sa IT po ako. Sa IT. Alhamdulillah. So dito kayo sa Sadhan, ha? Alhamdulillah mga kapatid, itong pagtitipon, wallahi ako natutuwa dahil maganda itong kakataon na ito. Isang Maguindanao, isang Tausug, 3 balik Islam na iba-iba rin ang tribo. Isang ang mga ninong may isang Maranao. At mayroon ding taga Tarlac at mayroon Salap, tigasan ka? Tagaluzon. Isabela. Ilocano ka, di ba? Ilocano? Isabela. Ustad Lucano. Isabela. Tama, Ilocano. At isang Maranao. Ako. So, tignan nyo. Kaya nga. Kompleto. Kaya nga kasi, kompleto na. Inshallah. Pero napakaliit ng mundo. Itong cellphone lang na dala ko, na ano yung mga dala nyo rin dyan, o computer, or whatever, nakikita tayo, naririnig natin ang bawat isa sa atin. Ito, lalo na, itong si Abdullah na, Pilipinas pa.
Oo. May masjid, Ustad? Mm. Pala mo, Brother Abdullah. Ustad, pangalanan natin yung masjid niya. Wala pang pangalan eh. Oo nga eh, mashallah, mashallah. Alauna na dun sa kanila, gising pa. Mashallah. Gawin natin bro, yung pag naka-uwi tayo sa Pinas, nandun din si kapatid natin si Abdullah. Minsan, inshallah, pag natapos mo yung masjid ko niyan, Abdullah, bibigyan kami dyan. Ha? Inshallah. Inshallah, Ustad. Inshallah, Allahumma amin. Inshallah. Inshallah, Allahumma amin. So ngayon mga kapatid, na banggit ko sa inyo kung gaano kahalaga ang pag-aaral sa Quran. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng kaalaman. Itong Quran ay salita ng Allah, perpekto na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalinlangan at ito ang magsasaksi sa atin sa araw ng paghukom. Paramihin natin ang pagbasa nito, dapat natin itong matutunan sa tamang paraan. Maraming mga kamusliman, pati mga ustad, mga imam, na ganun din sila na nagkakamali din sa pagbabasa ng Quran. Dahil hindi naman lahat tao bihasa o eksperto sa pagbasa ng Quran. Kaya ikaw at ako, pagsasama-samahan natin para i-correct natin ang sarili natin, basahin natin ng mabuti ang Suratul Fatiha ayon sa tama. At alamin ninyo sa pagbabasa ng Quran, ang pinakamahalaga na lahat na dapat basahin dito bago mo matutunan ng iba ay Suratul Fatiha. Kaysa sa ibang mga sura. Although pare-pareha sila. Bakit kaya? Tanong ko sa iyo, ikaw, Suharto, bakit kaya? Kasi kasama to sa mga rukun wajib ng salah. Okay, very good. Kasama ito sa rukun, wajib ng sala. Sa'yo, Abdullah, bakit kaya? Very good yun, correct yun. Rukun, wajib sa sala. Dahil hindi tanggap ang sala, Ustad, hindi magiging kumpleto ang sala kapag walang surah al-Fatiha at pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, very good. Magandang kasagutan. Hindi tanggap ang ating salat. Of course, mali ang pagbasa nito. Kung sinasadya, kaya nga natin dapat pag-aralan eh. Kasi kung hindi mo sinasadya, inshallah tanggap ang sala mo. Ang mahirap yung alam mo at hindi mo at sinasadya mo at hindi pinag-aaralan, maaaring hindi tanggapin. Okay? Pangatlo, ano sa'yo, Muhammad? Parang katulad din po doon kay Brother Abdullah, kumbaga sabi nga nila, parang hindi daw makukuhan yung sala, kumbaga walang Fatiha, yung parang hindi siya tanggap. So yung isa namang sagot ko doon, parang meron akong narinig na sabihin natin gano'n na kumbaga parang yung Suratul Fatiha, parang ito na rin yung yung buod ng Quran. Kumbaga nandun na sa kanya lahat. Maganda ang kasagutan mo. Brother, Isa, paki-screenshot ng ganito na may Fatiha. Maganda ito tignan ha. Sige po. At ito, ganito tayo, okay? At ikaw naman, anong kasagutan mo, kapatid na Islam? Katulad din yung kay Brother Abdullah, hindi tanggap ang sala kung walang al-Fatiha. Very good. Ito is obligado sa lahat ng pagdarasal natin. Very good. At ikaw naman, Isa, anong pwede mong idagdag? Huwag kang makigaya sa sagot nila. Gusto ko sabihin yung Siguro, Ustad, kasi kasi ito yung hindi kumpleto yung sala mo nang wala na ito, tapos sa buong araw ito yung lagi nating ito yung laging binibigkas. Kada sala hindi nawawala. Correct. Lahat ng sinagot nyo ay lahat tama at ito yung katotohanan. At dahil ang Suratul Fatiha ay ito yung Ummul Kitab. Ito yung ina ng Quran. Kung may ina at ama ng Quran, itong Suratul Fatiha. At kung titignan ninyo, ito ang pinili ng Allah na unang pambungad sa Quran. At
hindi tanggap ang ating sala kung wala ang suratul Fatiha. Ayon sa mga ibang mga pantas. Okay? Sabi nila yon. Kasi may ibang pantas na nagsabi, maski wala ang suratul Fatiha, pwede naman daw. Kasi daw, ang sabi ng Allah sa Quran, iqra'u ma tayassara. Basahin nyo kung ano yung nais nyo na basahin. Pero sabi ng mga pantas doon, bakit hindi sinabi doon na iqra'ul Fatiha? Diba? Pero, sabi nila, ibig sabihin maski hindi mo mabasa. Sabi naman ng ibang pantas, hindi, kailangan suratul Fatiha. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maski hindi nga nabanggit mismo sa Quran, na sabi ng Allah na basahin nyo ang suratul Fatiha sa inyong sala, sabi ni Propeta Muhammad, basahin ninyo ang suratul Fatiha sa inyong pagdarasal. So nangangahulugan na ito ang pundisyon ng ating sala, nangangahulugan na ito rin ang sinasabi na nangangahulugan na ito rin yung magbibigay sa atin ng anong nangyari? Magbibigay sa atin ng sa tama sa ating pagdarasal, at ito ang pundisyon na dapat natin itong matutunan, at ito ang pundisyon na dapat natin itong malaman, dahil hindi nga tanggap ang ating sala kung hindi natin alam ang suratul Fatiha, lalong-lalo na sa pagbabasa nito. Kaya ganito na lamang siya, ganito kahalaga. Alam ko mga kapatid, kayo na i-memorize nyo lahat ang suratul Fatiha. Alam nyo na ang suratul Fatiha. Pero kailangan pa rin natin ito malaman, iwasto at i-correct ang ating sarili sa tamang pagbabasa ng suratul Fatiha. So bago natin ito simulan, gusto ko muna na basahin ng bawat isa sa atin na isa-isa, na ako ay nakikinig o lahat kami ay nakikinig. Unang basahin mo, ikaw kapatid na Muhammad. Bakit nakasarado ang mga mukha ninyo? Hindi At ata, Ustad. sabay-sabay kayo na sinarado ninyo. Hindi ata, Ustad. Pinagkakaisa ninyo ako mga bro. Hindi, baka mahina. Open yan, Ustads. Open Open yan. lahat, Ustad. Naka-open sa ilang ata. Wallahi, sabay-sabay kayo na nag-flow. Sa iyo ata, Ustad. Open sa tayo sa Tignan mo yung ano, Ustad, yung sinend ko. No, ako Open yan. nakikita, Open yan, Ustads. Nakikita mo kami? nakikita ko ang mga picture ninyo, pero yung mukha ninyo na personal, hindi. Tignan mo, Ustad, sa ano, Baka sa siguro, WhatsApp Ustad, mo. Baka sa'yo yan. Sa'yo Hindi kaya lang. mahina yung connection mo dyan. Pero teka lang, ako nakikita ninyo? Nakikita Oo, kita, Ustad. nakikita. Ikaw lang, Ustad. Pati mga bro. Baka sa view mo lang, Ustad. Ang nakikita ko dito, suratul Fatiha, at yung mga picture ninyo, lang, na hindi personal na mukha ninyo. Baka, Ustad, dahil ano, maliit yung ano, screen mo, dahil cellphone. Tapos Fatiha lang yung Ganun nakikita kayo? mo. Maliit. Apat lang din nakikita ko na tao dito eh. Dahil sa view mo, Ustad, the view. Pero dito, kita lahat. Kita kami lahat. Okay, walang Ayan. problema yan. Yan. Ganyan, Wala na Ustad, yung o share mo, ano? Ustads. I-open nyo daw. I-open nyo. Ayan, o ngayon, nakikita ko na si Muhammad. O yan. Oo. Kasi wala na yung Fatiha, Ustad. Nawala naman yung share mo, pero hindi, basahin ko na lang yung dito sa akin. Nawala yung Fatiha, Sige. Ustad. Hindi muna, may sagutin akong tawag. Babalik ako sa inyo. May tumatawag, emergency lang. Okay, sige, Ustad. Okay. Okay. Ganun pala pag ano, pag sa cellphone. Buti pa yung si Brother Abdullah. Kaya nga eh, nakauwi na eh. Noong sabi kong sandali lang, may tumawag sa akin. Nawala ako dito sa screen. Tama, Ustad. Oo. Naw- Makukuhan talaga si Ustads. Maganda. Okay, so ngayon, ang sinabi ko kanina ay babasahin sa atin ni Muhammad ang suratul Fatiha. Makikinig lang ang bawat mila. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sandali, Alham- bago natin basahin ang suratul Fatiha, magsimula tayo ng Audu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kasi ang hayon sa hadith ni Propeta, bago nyo basahin ang Quran, istain billah. Humiling kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon mula sa Satanas sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain. So babasahin natin yung A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
tapos Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha diretso. At gusto ko, wag mong basahin. Wag niyong basahin kasi na-memorize niyo yan, di ba? So wag niyo mo munang basahin. Mamaya na tayo pupunta sa pagbasa, sa pag-correct ng bawat letra na babasahin natin. Ngayon gusto ko lang muna malaman ang estado ng pagbabasa ng bawat isa sa Quran. Okay? Kumbaga, Okay, Ustad. yung parang the way kami na mag-deliver ng sala. Yun daw yung mag-deliver. The way na kayo ay pwedeng mag-imam. The way na ano kaya ngayon. Kasi makikita natin ang resulta ngayong araw, after 1 month, 2 months, mayroon bang nabago? Mayroon bang na-correct natin? No. Okay. Okay. Okay, Did Ustad. you Okay. get my point, Muhammad? Did you get my point? Okay, Ustad. Okay. Clear. That is why I need each and every one of you to read it as a normal way, the way that you know it now. Okay? Inshallah. Bismillah. Parang gawin ko na lang, Ustad, sa parang kumbaga the way na ako na mag-ayat sa pagsala. Ganun na lang gawin ko. Siyempre. Ganun. Sige. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Pakibasa kapatid na Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Babasahin sa atin ng ating kapatid na si Isa. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallah khair. Babasahin sa atin ng ating kapatid na si Suharto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah khairan. Babasahin sa atin ng ating kapatid na si Abdul Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum. Gantimpala nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagbabasa, sa inyong na-memorize dito sa Suratul Fatiha. Ngayon, alam ko na kung saan natin pwede i-correct ang ating sarili. Walang perpekto. Maski ang mga ustad, mga imam, minsan nagkakamali sila sa mga makharijul huruf. Ang makharijul huruf, yung paglabas ng bawat letra ng Arabic sa ating bibig, sa ating dila at dito sa ating liig. Lalamunan. Yan yung mga kasi ang bawat letra mayroon siyang lugar kung saan siya dapat ilalagay, kung saan siya dapat ibibigkas. Dahil pag hindi, mamamali ang ating pag-pronounce, ang pagsalita nun. Yan ang sinasabi ng mga pantas pagdating sa pagbasa ng Quran. Minsan, akala na natin correct na yun, pero nagkamali tayo ng pag-pronounce. Yung mga makharijul huruf, o di kaya yun yung tajwid. Mga kapatid, itong Suratul Fatiha, bilang kasi first day natin ngayon, bilang pangbungad natin, batid nyo ba kung gaano ito kahalaga? Alagay nyo. Bakit mahalaga ang Suratul Fatiha? Nandito na yung Ustad, yung unang panalangin na itunuro sa Al-Fatiha. Okay, nandyan na yung mga panalangin. Mukhang alam ni Muhammad Salih yan. Summarize ng buong Quran, Ustad. Ito yung summarize ng buong Quran. Napapalog na dito ang summarize ng buong Quran. Ikaw, Isa? Ustad, parang nandun nga yung sinabi ni Brother Suarto, yung parang nandun yung pinaka 3/4 ba nung natin ng buod ng Quran. Okay. Iba ang isasagot sa atin ni Muhammad. Muhammad, ano yung sayo? Huwag yung sagot nila. Ustad, parang yun ang panimula kasi kumbaga hindi ka makakajam sa susunod kung hindi mo talaga dadaanan to eh. Parang simple analysis na lang, parang ganun. Okay. At i-challenge tayo ngayon ni kapatid na Abdullah. Ang sagot ninyo ay ipasa kanyang sagot ngayon. Ang sasagot niya. Kasi Ustad, maliban sa na obligado sa sala, tayo nagpupuri at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Very good. Mashallah, maganda. Jazakumullah khairan. Maganda mga sagot nyo. Ang sabi dito, this call will end in 15 minutes. Ustad, may ganun talaga. Basta pag hindi siya license, Ustad. Basta hindi siya nabayaran. Pag pre lang. Pag pre, ganun yung Ustad. Pero pag license, 1 to sawa. Huwag ka nang magbayad. Gusto ko lang ito para after 15 minutes, ayaw at gusto natin magsasara. Kasi ibig sabihin, mas everyday ginagamit mo to ng 1 taon, 2, 3 taon, basta everyday na 1 hour, okay lang? Kahit hindi, kada session. Pagkatapos nito, pwede naman to Ustad. Pag madidisconnect yan tayo lahat, i-open mo lang uli yung link na yun, babalik na naman yun siya. Kumbaga, mai-interrupt lang siya every 1 hour. Okay. Ibig sabihin, kung ngayon, after 15 minutes, mawawala, then pwede natin yung link na yun, bumalik na naman tayo after 2 hours? Hindi. Kahit hindi, kwan yata, okay lang yata. Pwede yun i-open. Bagong link ulit, Ustad. Bagong link. Bagong link ulit? Nag-try ka sa Zoom dyan? Parang ganun din yan. Ay, Muhammad, ma-expired na yan. Kakatulad ng kinakain mo na sardinas.
Nakain mo na yung sardinas na ulitin mo, expert na yun. Kailangan may bago. Ewan, ganun. Diba? Sige. Tama, Ustad. Tama. Yun. At yun, ito technology. Ito ang gusto nating malaman. We are now living in a very highly sophisticated technology na hindi natin maiwasan ng pag-usbong ng mundo sa teknolohiya na ito. So, yun ang gusto kong malaman doon. Pwede pala ito. Ibig sabihin, ako, kahit sino sa atin, pwede gumamit every day, 1 hour lang or 30 minutes. Bukas na naman, gagamitin na naman niya. Katulad ito, gagamitin na naman natin sa susunod. So, okay lang yun, di ba? Masya Allah. Basta meron ka lang internet. That's how the internet connects the people around the globe. So, bukod sa sinabi ninyo tungkol doon, kasi naiiba ang Suratul Fatiha kasi hindi ito ibinaba sa lahat ng propeta. Kay Propeta Muhammad lang. Allahu Akbar. Isipin nyo, kung gaano ka-special, kung gaano kahalaga ang Suratul Fatiha na ipinadala lang kay Propeta Muhammad bilang special na propeta, na special na talata sa Quran na hindi ipinadala sa mga naunang panahon o sa mga naunang mga propeta dahil ipinadala kay Muhammad doon din sa kanyang mga special na mga tao na pinili ng Allah sa sangkatauhan. Isipin nyo, yung mga naunang mga panahon, yung mga tagasunod ni Musa, ni Isa, hindi sa kanila ito ipinadala kay Propeta Muhammad. That is how important and that is how this surah Al-Fatiha is very precious to the Muslim Ummah. You and I, bilang karagdagan, ang Suratul Fatiha, pag binabasa mo yan, halimbawa, sasabihin mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sasagot agad si Allah. Magsasalita agad, sasabihin niya sa kanyang mga anghel, pinuri ako ng aking alipin. Allahu Akbar. Ya Allah, sinong alipin mo? Babanggitin niya si Isa, si Muhammad, si Suharto, si Abdussalam, si Abdullah, si Amrullah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dinakila ako ng aking alipin na si Abdullah. Maliki Yawmiddin. Lahat ng bawat talata kataga dito sa Suratul Fatiha, maliban na lamang na sinasagot tayo ng Allah sa kahalagaan nito. At ipinagmamalaki niya tayo sa kanyang mga anghel. Ang Suratul Fatiha, ito rin ay depensa sa kasamaan at sa mga uri ng mga sakit na kung sino ang meron. Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad, basahin mo lang ang Suratul Fatiha ng 7 beses. Sa tubig, kakainin mo, o dito mo babasahin, ihaplos sa ulo, sa katawan, kung saan may masakit, very epektibo. At nasubukan ko at naranasan ko. Dahil hindi magsisinungaling ang ating propeta patungkol dito sa Suratul Fatiha. Ustad, ba't 7, Ustad? Ba't 7 beses? Yun ang nabanggit, 7 beses. Nabanggit ng hadith ni propeta. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Yan, 7 yan na talata na papuros papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun yun. At alam natin, ang Islam, Tawqifiyah. Ulitin ko, ano ibig sabihin ng Tawqifiyah? Nakuha ninyo, Tawqifiyah? Sino nakakatanda ng Tawqifiyah? Na pinag-aralan na kasi namin yan sa Aqidah. Tapos siguro nahuli na kayo dumating at hindi. Ang Tawqifiyah, mga kapatid, ibig sabihin, sarado na. Ibig sabihin, silent na tayo. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Allah ay Tawqifiyah. Ang pagsamba sa Allah ay, kasi naitanong natin na si Isa, bakit 7? Sabi Yun na ko, yun. yeah, yun na yun. Yun ang sinabi ng hadith ni Propeta Muhammad.
Bakit tayo nagdarasal ng Fajr ng 2 raka? Tawqifiyah. Bakit tayo lumuluhod? Bakit tayo tumutuwad? Bakit ang babasahin lang natin Quran? Tawqifiyah. Bakit? Ibig sabihin ng tawqifiyah ay mga ritual o pag-uutos ng Allah o paniniwala sa Islam na hindi na pwedeng i-question kasi pinaniwalaan na ng puso at dibdib na sumuko, sumunod at tumalima tayo na wala ng katanungan at wala ng complaint dahil yun ang Muslim na sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Maraming mga bagay na pwede natin itanong bakit ganun, bakit ganyan. Ang kasagutan tawqifiyah. Kasi marumi ang baboy sa lahat ng mga hayop at kakukuhanan niya ng sakit. Sabi niya parang sounds hindi naman katanggap-tanggap siguro kasi kung marumi ang baboy o may sakit, ang Diyos, bakit niya nilikha ang baboy kung ito naman ay makakasama sa atin? Di ba? So parang kulang na kasagutan yun. Which is, nagkulang ako ng kasagutan. Kaya ang sinabi ko, bukod pa dyan, dahil ito ay pagsubok ng Allah sa atin. Tanungan na yan, dyan nangaligaw ang mga tao. Tinatanong nila dahil ang kanilang utak ang kanilang pinapairal. So hanggat alhamdulillah yung babae nag-Muslim sa bandang huli. Ganun yun. Pag ginabayan ng Allah at minsan nagre-reason yung tao. So, ganito kahalaga mga kapatid ang Suratul Fatiha. Pagsasaksi sa atin sa araw ng paghukom. Foundation nito sa atin, sa ating sarili. At ito rin ang Suratul Fatiha na kung saan siya ay lunas sa lahat ng mga hinagpis at lungkot. Nabanggit din yan sa hadith mga kapatid. Wallahi. Kaya ikaw at ako, bro, ngayon simulan na natin sa ating pag-aaral. Sa kung gaano mabuti ang pagbasa mo, gaano siya kagandang pakinggan, lalo mo pa pagandahin. Bakit? Dahil sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin niyo ang Quran ng may pinakamagandang tono na pinakamabuti. So maski sabi ng tao, uy, nagyayabang si parang Abdullah ngayon dahil nagkagawa na siya ng masjid, baka balak niyang mag-imam. Kaya ngayon, pinapaganda pati boses niya ng Fatiha. Haliwali, wag mo pakinggan kung sabi ng tao. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad, pagandahin niyo ang pagbasa namin ng Quran. Huwag tayo makinig sa anong sasabihin ng tao. Pabasahin natin ang Quran ng pinakamabuting boses at may pinakatamang pagbigkas ng letra. Kasi bawat letra na ito ay mali ang masasabi mo. Lalo na ang Arabic, very delikado yan. Kasi may mga word na akala mo yun na yun, pero ang ibig sabihin niya na iba. Halimbawa, anong halimbawa niya? Nasabi ko sa inyo noon siguro sa Krabwa, qalb. Alam niyo yung qalbun? Aso? Mama anak qalbun. Aso ba yun, Ustad? Puso. Kalb. Nagkaiba na kayo? Aso, kakaiba na. Dahil sa pagbigkas natin, pagkakaiba na talaga. Pag hindi, tama ang pagbigkas mo. Ang kalbun, yung kaf, yung ka, kalkala, kalb, yung kaf, na may dalawang tuldok, yun ang ka. Kal, tapos lam, ba, kalbun, kalbun. Huwag mo siyang basahin na kalbun. Pag sinabi mong kalbun, yun ay aso. Kalb. You see the difference between qaf and kaf. Yung qaf, yung qa, dito, manggagaling, dito ilalabas. Makharijul huruf, hada min hurufil qalqala. Ang qalqala ay ito yung mga 6 na mga letra na dito manggagaling. Qalqala. Qalqala. Kaya dito siya ilalabas dito. Qalbun. Hindi mo siya pwedeng sabihin kalbun. Kasi pag kalbun, dito na pwede sa labas. Hindi siya dito. Parang nagiging maarte na yung tao. Nagiging social na ang pag-pronounce. Kalbun. Kalbun. Kalbo. Pwede pa yung kalbo. Lapit doon. Pero ito kalbun, dito manggagaling, magkaiba.
So kaya dapat natin malaman kasi may mga humihiling ka. Ya musarrif al-qulub, sarrif kalbi ala dinik. Oh, nagkamali ka na pronounce. Yung kalbo na puso na sasabihin mo, sinabi mo na aso. O ikaw na, ya Allah, na siya ang nagbibigay ng gabay sa may kapangyarihan sa mga puso ng kanyang mga alipin. Ang ako ay panatilihin mo sa pananampalataya at paggawa ng kabutihan sa iyo. Eh, ang sinabi mo na puso na hindi puso ka aso. 1 minute Ustad. 1 minute. Tira na. Diba? Ganun kahalaga mga kapatid. At ito, 1 minute na lang, wala na tayo. At hanggang sa muli, inshallah, nakuha natin yung kahalagaan ng Surat Al-Fatiha, yung ating pag-introduce sa ating sarili. At sa mga sandaling ito, nawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipabilang tayo sa mga tao na ipon para lang sa halaman. Kalugdan niya tayo at basta makasama ito sa ating mga mabubuting gawain na makikita natin sa araw ng paghukom. Jazakumullahu khairan. Kapatid. Salamat, Ustaz. Salamat. Maraming salamat, Ustaz. Maraming salamat. Inshallah. Sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kayo. Ingat ka Ustad pag-uwi. Salamat.